ang mahusay na pagganap ni Angelica de la Cruz sa pelikulang Kapag May Katwiran, Ipaglaban Mo 2. Nagbigay ng matindi at hindi malilimutang pagganap si Angelica de la Cruz sa pelikulang Kapag May Katwiran, Ipaglaban Mo 2 noong 1997, pagpapatuloy ng tanyag na legal drama anthology tungkol sa pakikipaglaban para sa hustisya. Sa direksyon ni Rory B. Quintos at panulat ni Ricky Lee, hinati ito sa dalawang kuwento. Ang una, tungkol sa yaya na napagbintangan ng pagkidnap na kanyang alaga na pinagbidahan ni Carmina Villarroel, at ang ikalawa kung saan gumanap si Angelica bilang si Agnes. Sa ikalawang bahagi ng pelikula, ang istorya ay umiikot sa isang mayamang pamilya na pilit itinatago ang pagkakapatay nila sa isang dukhang lalaki. Bilang si Agnes, nahulog si Angelica sa gitna ng kasinungalingan, pang-aabuso at matinding takot. Kasama niya sina Kier Legaspi bilang Gerard at Wowie de Guzman bilang Bobby, naging sentro siya ng emosyon ng kuwento at nagbigay buhay sa isang babaeng pinipilit pumili kung tatahimik ba o lalaban para sa katotohanan. Bilang si Agnes, ipinakita ni Angelica ang husay niya sa pagtimpla ng kahinaan at lakas ng loob. Dumaan siya sa matinding pananakot at pagkakasala, ngunit hindi tuluyang sumuko. Isa sa pinakamakapangyarihang eksena ay nang nagdesisyon siyang muling tumestigo sa korte, kahit may kapalit na panganib. Sa eksenang ito, dama ang kanyang sinseridad. Mula sa panghihina hanggang sa matibay na paninindigan, ipinakita niya ang kakayahan niyang maghatid ng raw na emosyon. Kasama ang isa pang noon ay baguhan din sa industriya na si Marvin Agustin. Naging larawan sila ng mga taong puno ng konsensya, alam ang nararapat gawin, ngunit takot lumaban dahil sa kanilang disposisyon sa buhay. Ang kanilang karakter ay nagsilbing salamin ng maraming Pilipinong nahaharap sa kawalan ng kapangyarihang lumaban para sa sarili at kawalan ng pag-asa sa buhay. Dahil dito, mas tumibay ang bigat ng mensahe ng pelikula. Bukod dito, naging makabuluhan ang chemistry ni Angelica sa iba pang co-stars. Ang kanyang mga eksena kay Kier Legaspi ay puno ng tensyon at panggigipit, habang ang ugnayan niya kay Wowie de Guzman ay nagbigay ng pag-asa sa gitna ng mabigat na sitwasyon. Sa ganitong paraan, mas lumalim ang karakter ni Agnes at hindi na natiling simpleng biktima lamang, kundi isang taong may lalim at kulay, may tapang at sariling tinig. Kapansin-pansin din na naiwasan ni Angelica ang labis na pag-arte. Sa mga courtroom drama, madalas ay umaasa sa matataas na emosyon, ngunit pinili niyang gawing makatotohanan ang kanyang pagganap. Dahil dito, naging mas madaling makarelate ang manunood sa kanyang karakter. Ang sakit, takot at pag-asa ni Agnes ay naging totoo at mas tumatak sa puso ng mga nanood ang kanyang tapang at paninindigan. Sa kabuuan, ang pagganap ni Angelica sa Ipaglaban Mo 2 ay isa sa mga nagpapatunay ng kanyang talento bilang dramatic actress. Baguhan man siya sa industriya nung ginagawa ang pelikulang ito, hindi naman maikakaila ang kanyang potensyal sa pag-arte. Kahit bahagi lamang ng mas malawak na serye ang pelikula, ang papel niya bilang Agnes ay isa sa mga pinakadamdamin at makabuluhan. Ipinakita niya na kaya niyang magdala ng mabibigat na tema at magbigay ng alaala na hindi basta-basta malilimutan ng mga manonood. Sa huli, ang karakter ni Agnes na ginampanan ni Angelica ay nagsilbing simbolo ng mga taong pinahihirapan ngunit natutong lumaban para sa hustisya. Sa kanyang husay at emosyonal na lalim, naipakita niya ang tunay na diwa ng seryeng Ipaglaban Mo, ang pag-angat ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Ito ay isang matibay na pundasyon ng kanyang karera at patunay kung bakit hanggang ngayon siya'y kinikilalang isa sa pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon.